adjustment. Pakishare na lang po yung ating video. Magandang umaga po sa inyo. Tayo po ngayon ay nasa Insight, Preaching the Word of God as it is. Isang programa po ng Doro Faith Church Pandi na ang layunin ay upang una, mabasa ng tuloy-tuloy ang salita ng Diyos o ang Biblia at maisabuhay ang mga aral na natututunan natin dito. Bago po ito, buksan po natin ang ating programa sa pamamagitan ng pag-awit sa Panginoon. Awitan po natin ang Panginoon. As the deer panted for the waters, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Walang ibang dapat purihin kundi ang Diyos. Samahan niyo po ako sa panalangin. Hindi ko nakikita yung inyong mga comments. Good morning, Joe. Good morning, Sister Jessica. Good morning, Sister Bernice. Samahan niyo po ako sa panalangin. Mapurihin ka, dakilang Diyos. Salamat sa iyong kabutihan, sa pagbibigay ng panahon, sa pag-iingat sa amin. Salamat po sa pagbibigay ng panibagong buhay, panibagong umaga. Nawa Lord, maunawa namin mabuti ang iyong salita, magawa namin ang nararapat ayon sa iyong kalooban. Purihin po kayo, gabayan niyo po kami, po aming dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Buksan po natin yung ating mga Bible sa Roma, Kabanata 13. At ang talata ay mula 1 hanggang 14. Nabasahin ko po ng tuloy-tuloy at sundan po ninyo kung kayo may mga hawak na Biblia. Kundi naman ay pakinggan niyong mabuti ang salita ng Diyos. Ito po ang sinasabi. Roma 13. Magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan, sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos at siyang naglagay sa mga namumuno sa kanilang pwesto. Kaya ang mga lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. Dahil dito, parurusahan niya sila. Ang mga namumuno ay hindi dapat katakutan ng mga gumagawa ng mabuti,
Ang dapat matakot sa kanila ay ang mga gumagawa ng masama. Kaya kung nais mo na wala kang ikatakot sa mga namumuno, gawin mo ang mabuti at pupurihin ka pa nila. Verse 4. Sapagkat ang mga namumuno sa bayan ay mga lingkod ng Diyos para sa ating ikabubuti. Pero kung gagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil may kapangyarihan silang parusahan ka. Sila ay mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya magpasakop kayo sa mga pamahalaan, hindi lang para maiwasan ang parusa, kundi dahil ito ang nararapat gawin. Yan din ang dahilan kung bakit tayo nagbabayad ng buwis, sapagkat ang mga namumuno ay lingkod ng Diyos at inilaan nila ang kanilang buong panahon sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kaya ibigay ninyo ang nararapat ibigay, bayaran ninyo ang inyong mga buwis, igalang ang dapat igalang, at parangalan ang dapat parangalan. Huwag kayong manatiling may utang kanino man, maliban sa utang ng pagmamahalan, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Ang mga kautosang huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang iba pang mga utos ay napapaloob sa iisang utos. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang taong nagmamahal ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Kaya kung nagmamahalan tayo, tinutupad natin ang buong kautusan. Dapat ninyong gawin ito dahil alam ninyong panahon na para gumising kayo, sapagkat mas malapit na ngayon ang oras ng ating kaligtasan kaysa noong una, nang tayo sumampalataya kay Jesucristo. Mag-uumaga na, kaya iwanan natin ang mga gawain ng kadiliman at isuot na ang kabutihang bilang panlaban nating mga nasa liwanag. Mamuhay tayo ng marangal dahil tayo ay nasa liwanag na. Huwag nating gawin ang paglalasing, magulong kasiyahan, sexual na imoralidad, kalaswaan, ang pag-aaway at inggitan. Sa halip paghariin ninyo sa inyong buhay ang Panginoong Jesucristo at huwag ninyong pagbigyan ang inyong mga mundong pagnanasa. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Okay, purihin ang Diyos. Isang bagay na itinuro sa atin ng Panginoon na matututunan natin mula sa ating binasa ay yung pagpapasakop sa pamahalaan. Okay, alam naman natin na ang diretsong tinutukoy ng Panginoon dito sa ating pinag-uusapan ay ang government. Ito ay nahati sa dalawa, ang national government at ang local government, kung saan tayo nasasakop sa bayan natin at kung saan tayo nasasakop sa buong bansa ang pinatutupad na patakaran o mga utos sa buong bansa. Lahat yan ay patungkol sa pamamahala ng mga nasa gobyerno. Ang sabi ng Panginoon, tayo ay magpasakop. Kung napapansin naman natin sa panahon ngayon, para bang lagi na lang na kahit sino ang maluklok ay nilalabanan at nagrereklamo ang mga tao. Maaaring may karapatan ang tao sa pagrereklamo dahil ibinigay ng batas din, ng pamahalaan din na magkaroon tayo ng mga karapatan. Freedom of speech, freedom of the press, yung ating rights bilang human rights,
Ginagamit natin yan pero hindi ibig sabihin na mayroon tayong mga karapatan na pansarili ay hindi na tayo kailangang sumunod sa batas. Kaya yung mga lumalaban sa pamahalaan ay ayaw ng Panginoon. Sabi sa verse 2, kaya ang mga lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At dahil dito, parurusahan sila. Okay, siguro kailangan malimitahan yung ating mga bagay na inireklamo. Siguro mayroon ding malaking part ang bawat isa sa atin bakit na luklok yung isang tao. Yun ay napili ng mas nakakarami at dahil may kasunduan na kung sino yung mananalo ay siyang maluluklok, marapat lamang na tanggapin natin kung ano yung kalalabasan nito. Hindi dahil tayo natalo ay magrereklamo na tayo at lalabanan na ang pamahalaan. Hindi po yun isang magandang bagay. Kaya yung mga reliyista o yung mga kontra sa pamahalaan ay ayaw ito ng Panginoon. Ang hintayin na lang natin ay yung deliverance ng Diyos kung kailan naloloobin na dumating yung mas maliwanag na panahon para sa ating lahat. Pero kapag may isang namumulong na italaga na, tanggapin natin yon at kung pangit ang kanyang pamamahala, dulog na lang natin sa Panginoon. At alam ko naman na kahit ang pamahalaan ay hindi nagiging mabuti, at tayong mga anak ng Diyos ay inilalagay naman ng Panginoon sa isang mabuting kalagayan. Kahit ang sistema ng gobyerno ay hindi mabuti, kahit ang nangyayari sa paligid ay hindi mabuti, meron tayong special benefit mula sa Panginoon. Meron tayong special treatment mula sa Panginoon na ginagawa niya para sa mga tunay na anak niya na naglilingkod ng tunay at tapat sa Kanya. Inilalagay niya tayo sa isang mas mabuting kalagayan kahit na ang panahon ay masama. Gaya na lamang ng pandemic. May mga nahirapan, pero yung mga anak ng Diyos kahit paano, makikita natin yung pagsama ng Diyos, pagpo-provide ng Diyos sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ganyan po, hintayin natin. At ang katotohanan naman, dahil sabi dito, sila inilagay ng Diyos, itinalaga para mamahala para sa atin. Kaya, hintayin na lamang natin kung sila naman yung gumawa ng masama. Darating din yung time na sila ay parurusahan ng Panginoon. Kung may parusa, tayo ng mga inaasahang sumunod pero ay sumunod, sila naman na nagpapatupad ay mayroon ding kaukulang parusa na mas mabigat pa. Hindi man tao ang makapagparusa sa kanila, ang Diyos ay nariyan para magparusa sa mga dapat parusahan. May binanggit din dito na dapat nating tupdin ang mga bagay na kailangan nating tupdin ayon para sa patakaran. Sabi dito sa verse 6, yan din ang dahilan kung bakit tayo nagbabayad ng buwis, sapagat ang mga namumuno ay lingkod ng Diyos at inilaan nila ang kanilang buong panahon
sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kaya ibigay ninyo ang nararapat ibigay, bayaran ninyo ang inyong mga buwis, igalang ang dapat igalang, parangalan ang dapat parangalan. Okay, may sinabi, napakaliwanag. No? Mayroon tayong pagbubuwis talaga na gagawin at nararapat yon para sa pamahalaan. Kung kailangang ibigay sa gobyerno, ibigay. Nagagawa naman natin yan kasi lahat ng binibili natin na bagay ay kinukunan ito ng buwis. Pagka tayo kumukuha ng mga papel sa gobyerno, nilalapatan tayo ng mga kaukulang mabayaran. Kaya nakakagawa tayo sa mga bagay niyon. Maliban doon sa ilang bagay na hinihingi, kagaya ng income tax, yung mga mayahanap buhay, kinukunan niya ng buwis. Yung mga nagninegosyo, nagbubuwis din po yan. Kaya nararapat na ipagkaloob sa kanila kung ano yun. Kung ganoon ang sa pamahalaan ng tao, ay gayon din ang nararapat sa pamahalaan ng Diyos. Kung tayo nagpapasakop sa pamahalaan ng tao, mas nararapat naman na magpasakop tayo sa pamamahala ng Panginoon. Okay. Inilagay tayo ng Diyos sa isang samahan na kung saan dito pinaiiral ng Diyos yung kanyang mga patakaran, itinuturo sa atin mula sa Biblia na may mga namumuno at may mga nagtuturo at may mga kailangan din tayong paglaanan at pag-ukulan ng halaga na ibinibigay natin. Kung paano sa church, kung paano sa pamahalaan tayo ay nag-uukol ng babayaran, sa iglesia ay iukol din natin yung kung ano yung nararapat para sa Panginoon. Ang ating ito po at ang ating mga pagbibigay. Napakalinaw po sabi, bayaran ninyo ang inyong mga buwis. Igalang ang dapat igalang at parangalan ang dapat parangalan. Ang ibig sabihin, kung ano yung mga dapat at nararapat na atas sa atin ng mga mananampalataya, ay gawin natin nang naayon sa kalooban ng Diyos at tuparin na lang natin para sa ikabubuti ng lahat. Amen? Yun yung para sa pamahalaan. At dito sa isang bahagi naman ng verses na ating nabasa, ito verse 8, basahin natin. Sabi dito, huwag kayong manatiling may utang kaninuan, maliban sa utang ng pagmamahalan. Pagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Okay, mga kapatid, isang eye-opener na naman. Hindi tayo binabawalan ng Panginoon na mangutang financially sa magitan ng halaga. Lalo na sa ating mga kapatid tayo nangungutang sa iba't ibang ahensya at maging sa kapwa ay nangungutang tayo. Tangbili ng Panginoon patungkol dyan ay huwag manatili na may utang kanino man. Kaya pilitin natin na mailaan kung tayo may pinagkakautangan. Pilitin natin na mailaan yung mga nararapat na ibalik na dahil ito'y sa kanila, kailangan natin ibalik sa tamang panahon. At kasunod nun, bagamat di naman tayo pinabawalang umutang, tinuturuan lang tayo na huwag manatili na may pagkakautang. Ang gusto ng Panginoon na mayroong
tayong daladalang utang ay yung pagmamahalan sa isa't isa. Dahil sabi niya, ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa utusan. Ito po yung utang na gusto ng Diyos na lagi nating inuutang. Magmahalan sa isa't isa. Kaya dahil nabubuo sa pagmamahal, yung lahat ng bahagi. Kaya nga, yung unang sinabi, huwag kayong manatiling may utang, ay magiging resulta ng iyong pagmamahal. Dahil kung ikaw'y nagmamahal sa iyong kapwa, hindi mo aabusuhin ito, kundi paglalaanan mo ng panahon. Yun yung mga turo ng Panginoon, kaya gawin natin yun ayon sa paano niya ito ipinakatutupad. No? Ang 10 utos o mas marami pang utos ng Panginoon ay nabubuo sa 2 utos na lamang. Ang mahalin ng Diyos ng higit sa lahat. Una yon, at pangalawa, mahalin ng kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Ipinauuna ng Diyos ang Diyos at ang kapwa bago ang sarili. Dahil kapag ginawa natin yung paraan yan, ang pagmamahal, matutupad natin yung buong kautusan. Hindi natin kailangang tuusin pa kung ako'y nakakasunod ba sa lahat ng kautusan. Pagka sinabi natin, mahal natin ang Panginoon, una sa lahat, at ginawa nga natin ito, magpapatunay yon na talagang natutupad natin yung kautusan. Gaya ng mga pagdalo, mga pagtulong sa iglesia, sa pagsuporta sa mga gawain. Siyempre, pag mahal mo ang Panginoon, gagawin mo yun. Kaya isang paalala sa mga hindi naglalaan ng panahon sa pagsamba, magbigay na tayo ng sapat na panahon para maipakita natin sa Diyos na nagmamahal tayo sa Kanya. At yung sa kapwa, siyempre, kapag mahal mo yung kapwa, gagawin mo yung mga bagay na nararapat at iwasan mo yung mga bagay na makakasama para sa iyong kapwa. Hindi tayo perfecto, pero nape-perfect ito sa paglipas ng panahon dahil patuloy natin itong ginagawa. Sabi ng binasa natin, verse 11, dapat daw nating pinaglalaanan na yung mga panahon na ganyan, gumising na tayo ng mabuti dahil malapit na ang oras ng ating kaligtasan kaysa noong una. Mas lumalapit na yung panahon na kung kailan dadating si Lord kaysa noong una. Kung sinabi noong araw, malapit na dumating si Lord, lalo tigit naman ngayon na talagang mas malapit na. Dahil marami ng panahong lumipas, ngayon na yung mga panahon na talagang magiging mas malapit na ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kaya ang gusto niya, mamuhay tayo ng marangal dahil tayo'y nasa liwanag na. Iwasan na yung mga bagay na hindi mabuti, yung mga paglalasing, walang kapararakang kasiyahan, mga immoralidad, kalasuan, mga pag-aaway at inggitan. Ang gusto ng Panginoon ay ibihis natin ang Panginoong Jesucristo. Sabi doon sa verse 14, paghariin ninyo sa buhay ninyo ang Panginoong Jesucristo at huwag pagbigyan ng makamundong pagnanasa. Sa ibang salin, ang banggit ay isuot o ibihis ang Panginoong Hesus. Ibig sabihin talagang makikita sa buhay natin ang imahe ng Panginoon at hindi yung ating image. Kaya patuloy lang po tayo mga kapatid sa mga bagay na
nararapat sa pagsamba, sa ano pa mang bagay na mabuti ayon sa salita ng Diyos. Basahin natin ang Word of God para makikita natin kung ano yung mga kalooban ng Diyos na dapat nating ginagawa. Lahat ng bagay sa mundo ay in order kung hahayaan natin na mas masunod ang Diyos kaysa sa nasaan ang laman. Ang pamamahala, balik tayo ng konti, ay maraming uri. Dapat lamang pagka may pagkakasundo na may pamamahala, ipailalim natin yung ating sarili kung saan tayo nasasakop. Sa church, mayroong mga pamahalaan. Una, ang buong church. Pangalawa, yung mga hati-hating grupo, kagaya ng sa nanay, sa tatay, sa kabataan. May mga pamamahala yan. Kaya tanggapin natin kung ano-ano yung mga nailalagay na pamamahala at mga namumuno para sa atin. Hindi ko po nakikita yung inyong comment. Pagpaumanin niyo po. Dumako tayo sa pagpapaalala, mga kapatid. No? Meron tayong prayer meeting mamaya alas 7 ng gabi. Sumama po kayo. At hindi lang po yun, may paalala rin po. Announcement sa July 18 na darating. Ihanda po natin yung ating mga sarili dahil magkakaroon po tayo ng gawain dito sa ating iglesia, ang Night of Worship, isang gabi ng puro pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Meron ding bahagi na tayo makikinig ng salita ng Diyos at meron tayong guest speaker na taga Taiwan, si Pastor Casper Chen, na sila yung magsasalita. Lahat po tayo, tayong under ng Dorpate Pandi, Marungko, Padre Pio, Malibog, at Laor ay kabilang po at narapat na dumalo sa gawain ito. Paglaanan po natin ang mga ganitong bagay. Maghahanda na po tayo, i-set na natin yung date. Huwag na tayo maglaan ng iba pang gawain sa panahon na yan. Amen? Purihin ng Diyos, samahan tayo lahat ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Tayo po ay sumunod ng mabuti sa pinag-uutos ng Panginoon. Sa panghuli, pagwakasan po natin ang gawain ito sa pamamagitan ng paglapit muli sa Kanya. Tayo'y manalangin muli. Mapurihin kayo, dakilang Diyos. Salamat muli sa iyong paggabay at pagsama sa bawat isa sa amin. Salamat po dahil ginagabay niyo kami at tinuturuan kung ano yung mga dapat naming ginagawa sa aming buhay. Kayong nagtatag ng mga pamahalaan para sa ikabubuti ng inyong mga anak. Dalangin po namin, kung hindi man maging mabuti ang panahon, ay kayo ang maging mabuti lagi sa bawat sa amin. Ingatan niyo po ang inyong mga anak na maghanap buhay, ang inyong mga anak na mag-aaral, kung meron man Panginoon sa ng panahon, ingatan mo po kami sa lahat ng pagkakataon. Saan man kami dadakot pupunta, ang iyong pagsama ang aming inaasahan. Purihin ka, ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless you all po. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon.